papalik sa ating sisiyo. Ito ay 2 days na sila. Ay, bali 3 days na. Yan. Yan ay yun, so papalitan na natin ng tubig sa ating tubig na may halong gamot. So kailangan na natin palitan yan dahil yan ay napapanis, no? Nakita nyo, yan ay napapanis, so kailangan palitan. So yan ay 3 days na, no? 3 days na sila nasisiw. Masisigla naman yan ay 150 heads, no? 150 heads na sisiw. Yung nandito sa kabilang kulungan, yan ay 100. Bale, ito yung kanyang kasamahan. Pinaghiwalay na gawa nung medyo parang pagano na, pasikip na. So magtitimbang ako mamaya-maya, pero kailangan papalitan na muna ang tubig nila. Tapos to, yun yung timbangan. Ngayon, ito yung drum. So one of aming vitamins, papatasin nyo. Ito yung ginagamit ng vitamins, always ito, no? Hindi ko alam kung ano yung so ito yung vitamins. Yan yung vitamins na ginagamit. Kita nyo, blue ang kulay. So papalitan na. Hindi kita doon dahil madilim. So ito yung gabi na. So dito na lang. Ito laging kami or ako ay always nagpapalit ng tubig every 3 to 4 hours. Dahil pwede mapanisan, pero talagang is 6, pero hindi ko na pinapabot na 6 kasi ay mahirap. Dahil kung kayo ay pag kayo ay naglilinis or nagpapalit ng mga ganitong tubig, eh may parang sipon, yun ay hindi maganda sa sisiyo, gawa nung yun ay mga panis na gamot. So hindi pwedeng mainom nila dahil lalo na sa magkakasakit kasi ang mga sisiw na to ay hindi katulad ng mga sisiw na meron tayo dito. I mean, ito ay mahina ang katawan nila, hindi nila kaya yan. So tsaka masama sa kanila yun, napapanisan, no? Pero medyo may naiiba lang dito. Kaya ito parang brown. So ito brown siya, hindi katulad ng ibang puti, no? Ngayon papalit na ako ng tubig. Pakita ko sa inyo gagamitan ko nito pang linis kasi yan ay para malinis yan, no? Yan ba? Puta ng konting tubig dito. Yan. Tapos ganun na.
malabo na iwan. Bagong palit. Bagong palit. Ngayon, nakapagpalit na ako ng tubig. Bali, ang tubigan nila ay 4. So, itong ilaw ay 150 watts. So, total is 200 watts yan. So, nakita nyo na yung baba ng kanilang ilaw. At ito ang pakainan nila. So, lagi kong ginaganito to, guys. Yan. Okay, yan. At lagi kayong dahan-dahan dahil pwede silang madaganan. So, sakali iwasan nyo yun. At baka mahina sila, lalo na mga ito. So, kailangan nakita nyo ang tubigan nila ay 4 din yung kanilang pakainan dahil sila ay, pero sa akin pwedeng 3, pero yung 4 ay okay na rin. So nakikita niyan, yan ay tae. So yan, tae na alis yan. Pag meron alisin nyo, pwedeng dyan na, pwedeng tatawas nila. So nakita nyo yan.
kukuha tayo ng kanilang patuka or pagkain. So ito, hindi nyo nakita dahil madilim eh. So walang ilaw kasi dito. Tanging itong solar, kita nyo mahina ng solar dahil hindi masyado maganda ang sikat ng araw dito, kaya hindi masyadong nakapag-charge, no? So itong kanilang pakain, so mas, no, dahil siso pa sila, mas. So nakalimutan ko yung pangalan no patak ng patoka, pero mas yan. So yan, dahil hindi ako tagang nag-aalaga na. Accident yun na ako nag-aasikaso gawa nung wala akong tiyo, kaya ako pinag-ano nila. Pero tagang wala akong alam dito guys, wala akong alam sa pag-aalaga ng ganitong klaseng manok. Wala nga akong pandang sa amin. Kaya dito lang ako nag-aalaga ganito. Wala akong alam sa paano ba mag-aalaga ng ganito. So, dahil akong pinag-ano, kahit paano nakakapulot tayo ng kaalaman, no? Pero hindi ako expert dito. Ang tanging alam ko lang patoka at magpalit ng tubig. Sa lahat-lahat ng laba, yan, ganyan lang. So ganyan lang ang bigay ko sa manok, no? Dahil sila ay 3 days pa lang, hindi pa sila pwedeng bigyan ng sangkatutak, no? Hindi katulad ng mga 15 days, 20 days o something like that, pataas, pwede na, dahil malaki na sila eh. Tsaka hindi pwede bigyan masyado dahil baka naman hindi matunawan manigas yung feeds na kanilang sikmura at delikado yun. Pwede silang matigok, huwag naman sana, no? Pero yun ang reality. Kaya yan, natin yung ganyan na karami. Hindi mo marami yan guys, tagang nagtutumpok lang sa gawa nung hawak ko itong isang itong so ganyan lang. Ako hindi ko na nilalagyan sa sahig, no? Kasi yan ay pamparumi, no? Natin nyo, yan na ang kanilang ano. At saka to ay globe, pero lang dito dahil ito yung nasira kanila, hindi ko naayos, no? Natin nyo sila uliting healthy, malalakas. At God bless ay wala pang nagkakasakit sa kanila. Okay, yung mga ganito guys, yan, yung pwede sa susulok na yan, natutulog lang yan guys, tulog lang yan, pero walang sakit yan, taga-suggest yung ganyan minsan, eh parang lasing, no? Pero tulog lang. Kung sa tao ay iniiglit lang pamisagan. At ang iniiglit guys, ang good news yan dito para sa akin, ang bilis nila magkaroon ng pakpak. Hindi yan, kitang kita may pakpak na yung iba, hindi yung iba, lahat sila may pakpak na, kasi sabay-sabay naman silang binili, no? Sabay-sabay sila nagkakaroon ng pakpak. At good sign yan dahil ako ay nakahawak na ng tatlong beses na ako nakapag-alaga ng ganito. Eh laging nagsasabi sa akin noon mga nag-aalaga ng nagsasabi sa akin, mabilis magkaroon ng pakpak ang manok na ganito, ay sisiw na ganyan, no? Sisiw pa lang, no? Ay maganda, good sign yan dahil ibig sabihin mabilis silang lumaki, no? At ito, ang haba na ng pakpak ng isa na yun, no? Ano lang yun guys, no? Taga ano lang, tiyaga lang. So ito ay kulob yan, ito yung kulob yan. Hindi ako expert sa pag-aalaga ng ganito, kaya ano mga ganito sa bataan. So kung ako yung bibigay lang ng is ako ay taga-bataan, taga-Limay, bataan ho ako. Sa amin mangingisda lang yung alam ko, no? Kawil ng isda, yun lang alam ko. Pero pagdating sa mga ganitong bagay o sa ganitong pag-aalaga ay wala akong alam.
Pero dahil ako yung mahawak, tinuruan ako ng tinuruan hanggang sa medyo nakakakuha din ako ng konting kaalaman. Yan. So laging ganyan lang akong istura. Pag yan ay umabot na sa nasa 10 days, something like that, or basta yung tingin ko na medyo parang hirap na silang gumalaw o papunta na doon, agad ay nililipat ko sila sa mas malaking lugar, no? Dahil pag mas malaking sila nahihirapan na sila. Hindi mo kita yung isang kulungan, pero dito talaga namin nilalagay yung galing dito. Ito ay tanging pasisiwan lang to guys, yung mga bagong biling sisiw dito namin nilalagay. Okay, yan ay pang sisiw lamang. Pero yung iba tagang pang hindi ganito itsura ng laganan nilang sisiw, tagang kulot sa amin ganito. Kasi ika nga, hindi naman kami expert sa ganito, ngayon na kami naggaganito, kaya wala pa kami masyadong alam. Ito pagka ito medyo skip na, agad-agad nililipat namin dito. So ito at saka yun ay magkaduktong. Hindi naman kaduktong kasi nakita nyo may kulungan ng manok, kulungan ng baboy doon. Yan, nasira lang ng bumagsak na kahoy or something, kung anong kahoy man yun. Nasira yung nakarambag yun, may bumigay na kahoy, bumagsak sa bubong ng kulungan ng baboy. Ang tawag dito is ulbo. Na yun ay ibig sabihin ng ulbo ay kulungan ng mga baboy. Inahin, obviously inahin yan, kulungan ng inahin yan. Nabaksakan ng kahoy, nasira. Pero kung yun ay wala, diretso yan, katulad dito. Yan ay diretso, itong kulungan na yan. Kaya nga lang nabiging ganun yan ay gawa nung may kulungan ng baboy dito, kaya di siya yung paganyan. Ngayon ito lang may ano ko sa inyo, pero magkikilo tayo ng mga 5 piraso lang guys, dahil hindi pwede sila ma-stress, no? Para maiwasan natin yung pagka-stress, kailangan hindi masyadong marami, hanggang 5 lang ang kanilang yung aming kinikilo every time. Hindi man every time, 3 to 4 days, minsan 5 days, 6 days, something like that, before kami matigili, para maiwasan ng stress, no? Stress sa sisiw, obviously, dahil yan ay bawal stress, no? Mahina ang kanilang mga puso. So ito ay 30 pieces, pero ang maximum nito, pinang-maximum ng kulungan nito ay 40 to 45 pieces. Pero yun ay iidad na 30 days. 30 days nung tumitimbang siya na 2.8, something like that, pataas 2.8 to 2.9 hanggang 3 kilos. So malaki na yun. Pero pag ganun natin 2.9 to 2.8, ang average lang nilalagay namin dito ay 30 heads. Hindi pwedeng mag 40 kasi masyado na skip yan. Kita nyo naman, di ba? So magkikilo tayo, ay bali ito ang kiluan natin. So nagbukas na ang kiluhan, digital na, kaya mabilis. So ginagamit namin niya sa pagbebenta din ng manok. So makikita nyo 0. So let's do this. Tandaan nyo, hindi araw-araw kilo. 3 to 4 days, minsan 6 days before kami magkikilo, para hindi siya masyadong na-stress yun, na-stress yun. So hanap lang tayo ng madadampot na okay. So ito ang ating sisiw, kung tatalon. So nakikita nyo 74 grams kung tatalon at madilim, di kita makikita. 74 grams in just 3 days. Di ko alam kung magandang klase yun, di ko alam kung yun ay the best. So kukuha tayo dito. Tandaan nyo, huwag nyo masyadong pipisilin at mahina ang katawan.
Op. Taka lang. Ito ay, kita nyo, gis. Ito ay 80 grams. 80 grams siya. 80 grams siya guys. Isa kanina 74, na yun 80. Ha? Istorbohin muna kita sa pagkain mo, ha. Lupag, yan ka. Ito ay 76 grams. So 74, 80, and 76 grams. Okay. Tatandaan nyo, yung paghawak hindi masyadong at mahina ang mga katawan. Ikaw, storbay muna kita. Mahina. Ito ay pang-4. So 80 grams ang siso natin sa pang-4, no? 4 na piraso. Last. Kano madampot. So eto na ang yan ay 68 grams sa pang-5. So tama na to, tama na tong kilo na to, dahil may stress sila so much pag ganon. So nakikita nyo, yan ay 2 beses ko bali pinapalitan. Hindi naman bali sa umaga. Ganito kasi yung technique ko. Ganito yung technique ko na isi-share ko lang. Hindi ko alam kung sa inyo ganito din ginagawa. Ito ay bago. So bago lahat yan. Bagong karton, bagong lagay. Eh di siyempre sa umaga yun, gagawin yun. Sa hapon, mga bandang alas 6, ganun kasi ginagawa ko, no? Babaliktadin ko lang lahat yan. Lahat yan babaliktadin ko lang. Siyempre yung ibabaw niya napupunta sa ilalim. So yung ilalim na pupunta sa ibabaw. So yung ibabaw magiging malinis. No? Patula, wala yun. Nandun sa dulo yung bago. Sa dulo ang bagong karton. Ito ay baliktad na to. Yung dito baliktad na. So yan. Para medyo para makatipid sa karton, no? Mahal din kasi ang karton paminsan-minsan. Kaya mahirap dito sa amin ang makabili ng karton. Kaya agawan pa, no? Agawan sa karton. Schedule pa. Kaya mahirap makahanap ng magandang klaseng pagkukuha ng karton. Yun anin ko sa inyo, na. Pero good news para sa akin. Nakikita nyo naman, may pakpak na sila. Yan. May pakpak na ang mga siso na to. Good news yan. No? Hindi may iwasan na may crush, may mawala. Ganun talaga. Walang mag-aalagang ng ganitong manok ang kaya mag-perfect na 0-0-0 kill. No? Bihirang-bihira lang, depende kasi yan, no? Sa amin kasi bundok kasi to guys, bundok, no? Ang likod nito, nakita yung likod niyan, pag bumaba ka pa dyan, lagnas yan. Ang tawag sa Bataan ay bangin. Sa tagang totally bangin siya, bangin talaga. Malalim ang pagkabangin niya, ganun yun. Pero ang tawag dito sa Batangas, nasa Batangas ako, taga Batangas ako kasi naging asawa na aking tiyo. So nasa Batangas ako right now. Ang tawag nila sa bangin dito ay lagnas, no? Ang tawag naman sa amin sa Limay ay bangin. Ayun ko sa inyo kung yun ang tawag din sa inyo, no? Kaya napakalamig dito, sobra. As pag umabot ng alauna hanggang tong oras, anong oras, alas 10 na yata, sobrang lamig na minsan. Kaya sasabihin 0-0 casualty o 0 yung hindi talaga kaya gawin.
ah, buntok ko kasi to, kaya hindi ko kayang mangyari yun. Hindi pwede mangyari dahil buntok ko, sobrang lamig ko dito. Alam niyo naman ang manok ay hindi pwedeng ganon ang sitwasyon dahil una sa babagal sila ng lalaki at mm, mabilis ang tabla ng sipon. Yun ang may ano ko sa inyo na sana magustuhan nyo. Pero ako hindi ako taga-expert sa ganito. No, baguhan lang ako. Baguhan lang din ako sa pag-aalaga ng 45 days na boiler. No? Eh, sana magustuhan nyo. Yun lang.